Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Gamit itong rune, alamin natin kung ano ang kapalaran mo or masasabi sa iyo. Ang unang rune ay Fehu in reverse. Pinag-iingat ka patungkol sa financial decisions. Halimbawa, mag-i-invest ka o kaya sa scammer, mag-ingat. Para hindi mawala yung importante sa iyo or hindi masayang yung mga pinaplano mo. Kung may celebration o kaya holiday, ingat sa paggastos. Kaya ka pinayuhan ng unang bato na Fehu in reverse kasi itong isa ang nagsasabi na para makaiwas ka sa delay na sitwasyon or yung pabigla-bigla na desisyon. At kung halimbawa nagkaroon na ng delay, itong isa ang nagsasabi na temporary yung magiging problema mo or delay na magaganap. At saka ang isa pa, sa mahirap na sitwasyon, hindi mo maaasahan ang tulong ng iba. Itong Wunjo naman, di ba sinabi nga na magkaroon man ng delay, temporary lang ito, hindi magtatagal. Kasi makakamit mo rin yung happiness at contentment sa buhay mo. Yun yung sinasabi ng bato na ito. Sinabi sa Fehu in reverse na kailangan ng patience. Kasi yung patience mo, ang magiging kapalit ay good fortune. Maganda yung pagkakasunod ng rune na tumutugma sa mangyayari sa buhay mo. Itong mga ginamit ko na runes ay mga sinuunang letra na ginagamit na panghuhula noong unang panahon. Marami namang pwedeng gamitin para makapaghula. Lalo na kung nasa sa iyo na kung meron kang taglay. Ang angel number mo, 555, change and growth. Tuloy-tuloy yung swerte na darating sa iyo pagkatapos ng mga delay na na-experience. 333, you are on the perfect path of alignment with your purpose. Kaya ipagpatuloy kung ano yung plano mo, goal or purpose mo sa buhay. Ngayon naman guys, gamit itong mystical cards, alamin natin kung ano yung feelings or message ng person mo. Pero syempre guys, kahit na person mo yung tinutukoy, pwede ring ipakita kung ano yung feelings mo dahil sa connected kayo sa isa't isa. Ang unang card ay merong person na magsasabi kung ano yung nilalaman ng puso niya sa iyo. At hirap na rin itong person na ito na kimkimin kung ano yung nararamdaman niya para sa iyo. Pinagpaplanuhan na rin ng person na ito kung kailan niya ito sasabihin or ipaparamdam sa iyo. Pero dahil na rin sa iba't ibang sitwasyon na pinagdaraanan niya o nararanasan, hindi niya matuloy-tuloy. Araw-araw kang namimiss ng person na ito. Naiisip din niya kung ano yung ginagawa mo, ano yung kinain mo, o kaya kung naaalala mo ba siya kahit minsan. Kasi ang person mo, magkarelasyon man kayo or hindi, yung nararamdaman niya sa'yo, alam niyang totoo. At itong feelings na nararamdaman niya para sa iyo ay sa iyo lang niya naranasan. At saka itong person mo na ito, ayaw niyang masaktan ka. Kaya yung feelings niya, yung sinusuri niya maigi kasi ang gusto niya, yung totoong relasyon na, yung maialay niya sa person na mahal niya. Mahal ka ng person mo at alam niya na panghabang buhay yung
koneksyon yung dalawa. Walang katulad ang relasyon or koneksyon niya sa iyo sa kahit kanino pa man. At saka natutuwa siya sa universe or sa guide niya na lahat ay naisaayos sa mga plano or love story na gusto niyang mabuo. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang feelings mo. Mamaya, alamin natin yung feelings ng person mo. At saka yung magiging outcome ng relasyon nyo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Page of Pentacles, King of Swords, Eight of Swords in reverse. Base sa cards na ito na card mo, pinapakita na nature lover ka. Maaasahan, mapagkakatiwalaan, maingat, at saka magkakaroon ka na rin ng kalayaan sa mga mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan kasi may ilan na Capricorn na sa husgado na nag-uusap o kaya sa barangay. Yung meron na bang namamagitan. At ang good news, kung ano man yung sitwasyon na kinakaharap mo, magiging pabor sa'yo yung magiging resulta. Ikaw yung biktima. Ikaw yung inosente, yun yung ibig sabihin. Ang ilan sa negosyo or career, nagsisimula ka pa lang pero maganda yung nagiging resulta. Kung meron ka mang customer o kaya yung boss mo, kasamahan mo sa trabaho, hindi maganda yung pananalita, pagpasensyahan mo lalo na kung nasa trabaho kayo or customer mo siya. Pinapakita sa cards na sigurista yung person. Gusto niya pulido, maayos yung transaksyon nyo or trabaho mo. Kasi yung person ay seryoso sa trabaho. At saka nakadalawang words ka na para sa patience. Kung gusto mo magpalit ng trabaho, kailangan mong timingan. At ang advice ng cards ay gawin mo yung best na makakabuti para sa iyo. Ang ilang single, nakatatlong cards ka na mas focus ka na maging stable yung pamumuhay mo kesa sa love life. Para sa ilan na nasa relationship, iwasan yung pagiging mainitin ng ulo at saka maging fair sa person. May pagkakaiba man kayo ng person mo, kailangan pakinggan ang isa't isa. Ito yung cards ng person mo. Ace of Cups, Nine of Pentacles, at Ten of Pentacles. Kahit na cards ito ng person mo, posibleng magkabaliktad kayo kasi nga connected kayo sa isa't isa. Itong mga cards ng person mo pinapakita na na-meet niya na yung soulmate niya. Yung totoong nagpatibok ng puso niya. Wala nang may healing pa itong person mo kasi buo na yung pagkatao niya at saka alam niyang swerte na siya dahil sa pagkakaroon ng pamilya or naging magkarelasyon kayo. O kaya dahil sa nakilala ka ng person na ito kung single ka man. Sa financial, merong bagong mangyayari na pwedeng magkakaroon ka ng bagong mission sa karir mo o kaya negosyo. Ang ilan sa inyo magkakaroon ka ng bagong pagkakakitaan. At saka hindi pa ito yung ibinibigay na magandang pagkakataon ng universe. Resulta ito ng pagiging positibo mo at saka kontento sa buhay kaya nagiging pabor ang kapalaran sa iyo sa financial.
nagkakaroon ng increase sa kita at saka kung may investment ka man, mas lalo itong lumalago. Itong tatlong cards na ito ang nagsasabi sa happiness at saka abundance. Hindi naman ito yung pangmayaman na estado, kundi meron kang sapat na para matugunan yung pangangailangan mo sa pang-araw-araw. Para sa ilang single, naka-4 na cards ka na para sa bagong person or bagong makakarelasyon. Yung connection nyo patungkol sa sentimental. Kumbaga igagalang ka niya. Mature itong person na ito at saka ready na rin siya para magkaroon ng sariling family. Para naman sa ilan na nasa relationship, kontento ka sa relationship nyo ng person mo at tingin mo siya na yung soulmate mo. May kapayapaan at saka happiness. May posibilidad din na makabuo kayo ng person mo ng malaking pamilya. May ilan na magpapakasal na o kaya magsasama na kayo ng person mo. Ito yung mga cards para sa outcome. 9 of Cups, 3 of Swords, at 10 of Cups. Itong mga cards para sa outcome ang nagsasabi na pangalagaan ang sarili at saka ang relasyon. Merong pagdadaanan na challenges yung connection or relationship nyo ng person mo. Patungkol ito sa emosyon, pero hindi naman ibig sabihin ay ito na yung katapusan ng relasyon nyo. Ito pa nga yung magpapatatag, yung mga challenges na darating. Pipiliin mo pa rin na makinig dun sa sitwasyon ng person. Or pipiliin pa rin ng ilan sa inyo yung relasyon nyo ng person mo. Ang ilan sa kalusugan, healthy yung kalusugan mo. Pero merong mga person na masasangkot sa gulo. Mag-ingat sa matalas na bagay. At ang iba naman, magkakaroon ng operation dahil sa nagkaroon ng health problem. Pero huwag kang mag-alala kasi maililigtas ka. Kumbaga, yung dumating na challenges sa kalusugan ay minor problem. Mapapabuti muli ang kalusugan mo. Guys, pasensya na naputol kasi uminit na yung camera ko. Para sa ilang single, matuto ka rin magkaroon ng time sa sarili at saka makisocialize. Kasi ang akala ng iba, hindi mo gustong mag-asawa. Yung closeness mo sa family mo, sa friends mo, yung potential person hindi tuloy makalapit sa iyo, nag-aalinlangan. Kaya makisocialize ka. Itong final card mo na Knight of Pentacles, ang ibig sabihin, ikaw yung person na gusto mong maging matagumpay sa anumang larangan. Risk taker ka, hindi ka takot na sumugal. Na para ma-achieve yung goals mo at saka priorities na na-achieve mo naman. Sa mga nasa relationship naman, nagkakaroon man kayo ng problema ng person mo, nagkakaroon kayo ng sagutan or pagtatalo, pero hanggang dun lang yon na parang walang nangyari, itutuloy nyo pa rin yung relasyon nyo. May happiness at fulfillment yung relasyon nyo. Nakadalawang cards na rin para sa ilan na magkakaroon ng wedding. Ito naman yung charms na pwedeng hanggang dito makaresonate ka or hanggang sa mga tarot cards lang. Capricorn, Libra, Virgo, Scorpio, Aquarius, Gemini, Leo, Sagittarius. Thank you nga pala sa mga nag-like,
share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo o letra ng pangalan mo. X, C, A, Y, J, Q, N, B.